Welcome sa aking YouTube channel, and in today's video ay papakita ko sa inyo kung paano gumamit ng Google Drive or paano mag-share ng files using Google Drive. So ano pa bang hinihintay natin? Siyempre, mag-subscribe muna kayo. Okay. So kung nakasubscribe na kayo, itutuloy ko na. So, allow me to share my screen. Allow me to share my screen. So, syempre, una ay meron kayong ginawang essay. So, sinulat nyo na sa inyong notebook or sa papel. For example, ito. May ginawa na po kayong essay katulad nito. Yan. Sacramental Signs of Love, God's Love by Cordapio. Yan. Siyempre, make sure na ang file ninyo ay yung pangalan nyo. Save nyo muna. For example, save as sa downloads, for example, then yung pangalan nyo. Okay? Cordapio, for example, Cordapio yung pangalan nyo, Cordapio _ grade 5 articulated class first quarter. Then click nyo lang yung save. Okay, save. Kasi na-save ko naman na yan. Balik ko na lang. Okay, control save lang to. Okay, so meron na kayong file. Then, syempre, pupunta tayo doon sa ating Google Drive. So, allow me to share again. Punta tayo sa Google Drive. Ay, wait lang. Okay, allow me to share. Okay. Ayan. So, allow me to share my screen. And nandito tayo sa Google Drive. Hide ko lang yung video panel ko para makita nyo. Yan. So, yung sa Google Drive nyo, wait lang. Okay. For example, yan, na-open nyo na yung Google Drive nyo. Kailangan nyo po na meron kayong Google account. Siyempre, ang una nyo gagawin is mag-sign in, mag-create ng sarili nyong Google account. Siyempre, para magamit itong mga apps na to, Google Apps. So, kailangan meron kayong account. Gagawa po muna kayo ng account. Magre-register kayo doon. Alam niyo naman na yan kung paano gawin. So, dito, ipo-focus lang naman natin kung paano mag-share ng files gamit ang Google Drive. Punta kayo dito sa Drive. Ayan. Gawa po tayo ng folder. Punta kayo dito sa My Drive. Gawa tayo ng folder. Okay. Erase ko lang itong ginawa ko. Baka mag-ano. Okay. So, dito, gawa tayo ng folder. Click New. Folder. Okay. Click nyo yung folder. Click nyo yung folder. Articulated tasks first quarter. Ayan. Okay? So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-share. So, lahatin na natin. So, kung ang ginamit nyo is tawag dito ay Word document, right-click nyo lang yan. Then, click File Upload. Then, select nyo lang yung Word document na yan and then, upload nyo na. Automatic yan, nandyan. So, mamaya, paano naman kapag Google Docs? Paano kapag Google Docs? So, right-click nyo lang po yan, click Google Docs. Okay? So, stop sharing lang ako. I-share ko para makita nyo. Share ko lang ulit.
para makita niyo yung Google Docs. Okay. Ito yung Google Docs. Okay? So, syempre, kapag ang gusto niyo gamitin is yung Google Docs, diyan na kayo mag-encode. At diyan na rin kayo maglagay ng mga design, border, katulad na ginagawa niyo sa Word document. Okay, dito, i-copy paste ko lang yung ginawa ko. Okay, wait lang. Ayaw niya mag-copy paste. Ayan. So, kinopy-paste ko na muna. Kasi sample lang naman to. Saan ko namang marunong kayong gumamit nito, Google Docs. So, sanay na gumamit ng Google Docs. So, ito po. Ito, simple lang naman ang ginawa ko. Wala akong ditong accent, wala akong ginawang nilagay na borderline. So, papakita ko lang sa inyo kung paano i-share. Okay, nakikita nyo dito, ito. Click nyo lang yung share na yan. Okay, lalagyan muna natin pala ng title. So, bago nyo siya i-share, lagyan nyo muna ng title. So, yung same pa rin, Cordapio. Cordapio _ articulated task first quarter. Okay? Then save. Bago nyo siya i-share. Okay? Then after that, lagay nyo yung email ad ng inyong sesendan dito. For example, ang email ad na isesendan ko is Guidance Center. Then, pwede kayo mag-message dito. For example, subscribe my YouTube channel. YouTube channel. Ayan. Then, pwede nyo baguhin yung kanyang role. Viewer ba siya, commentor, or editor. Pwede kayo maglagay ng ad expiration kung kailan ba. Okay? Ayan, access expires September 10, for example. Or pwede nyo i-edit, pwede expiration. Ayan, pwedeng September 4. Select time, 4 a.m. for example. Then done. Then, kung gusto nyo naman na i-share siya sa Messenger or sa Google Classroom, copy nyo lang link. Click nyo lang yan, makakopy nyo ng link. Then select send. So pag napindot nyo na yung send na yan, na-click nyo na yung send, automatic po na magsisend yan doon sa email ad na sinendan nyo. Okay? So punta naman tayo ulit doon sa folder. Okay, punta ulit tayo dun sa folder. Ayan. Dito, untitled document siya. Okay? Ito po yung ginamit natin kanina. I-rename lang natin. Okay? Yung Cordapio. Ayan, automatic na. Okay? So, may papakita pa rin ako sa inyo yung paano naman kung ayaw nyo, hindi kayo marunong gumamit ng Word document or yan. Kung ayaw nyo or gusto nyo mas creative yung gagawin nyo or mas creative, may naiisip kayong kakaiba doon sa gagawin nyo or lagyan ng madaming design, gamit na lang kayo ng Canva. Okay? Gamit na lang kayo ng Canva. So, kailangan yung meron din kayong sariling Google account kasi hindi nyo magagamit ang Canva kapag wala kayong sariling Google account. So, mahalaga talaga kapag may Google account. So, ginagamit natin yung Google account natin kapag gagamit tayo ng mga application, online applications. So, yeah, stop sharing ko muna. Allow me to share my screen. Pakita ko sa inyo yung yung wait lang. Wait lang ha.
Kailangan pala nakaklik. Yan. Wait lang ha. Allow me to share my screen. Allow me to share my screen. So make sure, yan. Makikita nyo yung interface. Kapag binuksan nyo yung, yung Canva, makikita nyo yung interface dito. Ayan. So, syempre, document yung gagawin nyo. Makikita nyo naman yung sa interface, yung Google Doc. Create Google Doc. Ayan. Create Google document. Yan. So, yan. Meron na dito. Pwede kayo mamili ng ng format. So, hindi ko na ito i-discuss sa inyo. Meron naman dito mag-design. Mag-add ka ng design, elements. Ayan. Pwede ka mas madali itong maglagay ng mga pictures, design sa Canva compared doon sa Google Docs at saka sa Word document. Mas magandang gamitin ang Canva. Sa akin lang, sa tingin ko lang, okay? Pero kung sanay kayo sa Canva, ano problema, Canva ang gamitin nyo. Kung sanay kayo sa Word document or sa Google Docs, walang problema. Basta, ito, papakita ko lang. Paano ba? Ito. Ay, bakit ganyan? Ay, sorry. So, kakopy ko lang yung yung ginamit kong essay para hindi na ako mahirapan. Ayan. For example, yan. Na-encode na ako dyan sa sa Canva. For example lang ha, nakapaglagay na ako ng design, may border na, may mga pictures sa gilid-gilid, or yung background, may picture, may watermark. Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin sa inyong document. Ayun sa Canva nyo, for example. Basta nandito yung essay. So, paano mag-share? Click share. Pwede nyo click to. Yung only you can access. Pwede nyo palitan yan. Anyone with the link, then copy nyo lang yung link. Ito, pwede nyo itong gawin kapag i-share nyo yung link sa Google Classroom or sa Messenger. Okay? Or i-email nyo po yung link. Pwede nyo i-attach yung link sa email. Pero dito, ang gagawin natin is i-download natin siya. So, i-download natin siya. Ano pong file type yung gusto nyo? Pwedeng document. Pag document, pwede siya maging Word document or PDF na. Kung ayaw nyo medyo masira yung mga designs na nilagay nyo, PDF na lang yung ilagay nyo. Then, size. Anong size? Letter ba? Papers A4. Yan, legal size ba? So, nilagay ko dito, letter. Then, download nyo lang. Okay? Automatic yan. So, automatic po yan. So, pero syempre, huwag nyo po kakalimutang lagyan ng title. Ha? Palitan nyo lang po yung title dito. Ito, oh. Pwede nyo baguhin yung title dito. Sa taas. Okay? Based sa instruction, for example, may instruction na binigay yung teacher nyo, or kayo, lagyan nyo ng name ng file. Ito na lang yung example ko. Dapio _ articulated task quarter 1. Okay? First quarter. Yan, automatic na yan. So, yun lang gagawin nyo. So, punta na tayo. Downloaded na siya. Punta na tayo ulit sa folder. I-upload po natin yung ating file or yung document na ginawa natin sa Canva. At i-share ko na sa inyo kung paano ang gagawin. Wait lang pala.
Okay, kaya allow me to share. Okay. Ayan. So, nandito na tayo doon sa ginawa nyo na ano, documents. Yan. Okay. Wait lang. Ito. Okay, yan. So, yan. So, ayan po yung ginawa kong Word document, yung Google Docs. Ngayon, i-upload naman natin yung ginawa natin sa Canva. Yan, ito. Yung Cordapio Articulated Task for Starter. Okay, yung ginawa natin sa Canva. Automatic po yan. So, paano po? Paano nyo i-share ito? So, ito sa tatlo na to, same lang naman yung procedure. Click nyo lang po yung tatlong dots dyan. Kung Word document yan, kung Google Docs, or ito. Okay? Click nyo lang more actions. Then, share. Punta kayo dito sa share. Yan. Add nyo yung email ad. For example, the guidance center. Then, message nyo. For example, subscribe. Subscribe na. Now na. Okay? Then, baguhin nyo yung kanyang role. Pwede siyang viewer, commenter, or expiration kung kailan niya lang ma-access yung file na i-share mo. For example, naglagay ka dito na ito lang. Hanggang September 11 niya lang ma-access yung September 11, 5 a.m. niya lang ma-access yung yung file. Or kung gusto mo, tanggalin mo na lang. Pwede ka naman hindi maglagay ng ng limit kung kailan ma-access as long as depende yun sa'yo. Pero dito, naglagay tayo ng kung kailan niya lang pwede ma-access or pwede mo na lang yung i-delete. Okay? Then, copy link. Kung gusto mong i-send sa Google Classroom or i-email yung link or sa Messenger. Then, click send. Automatic po yung magsisend na po yan doon sa email ad na nilagay nyo. Okay? Or, click nyo yung more action, click share. Pwede nyo po ito. Palitan yung kanyang yung role. Pwede nyo gawing viewer, yung email, add noong friend nyo. For example, viewer lang siya, commenter, or editor. Mag-add kayo na expiration. Pwede nyo i-transfer yung ownership. And pwede mong i-remove yung access niya. Kung ayaw mo na siyang, kung pinagbawalan mo na siyang maka-access doon sa account mo, pwede mong i-click yung remove access. Siyempre ito, ilalagay ko editor kasi, kunwari, group activity yan. So, pwede kayong magtulungan doon sa task. Pwede siya mag-edit. At the same time, ikaw mag-edit din. Then, click mo lang yun dyan. Automatic yan na magsisend. Basta as long as ilalagay mo yung email ad dito, mag-a-add ka ng email ad dito. Okay? So, dito, nakapag-add naman na ako. Okay na yan. So, ito nasa baba na to, yung general access na yan, ginagamit lang natin yan kapag sobrang dami na ng email ad or kung gusto mo, link lang yung ibibigay mo. Kasi nga, sa sobrang dami ng tao na gusto mong bigyan ng link, ito na lang yung gawin mo. Click mo lang yan. Kung ayaw mo ng restricted, or may group kayo, or sa school, for example, may email ad yung school or institutional email na ginagamit, pwede ito i-click. Or anyone with the link. Pwede nyo yung i-click. So, naka-public. Now, ano yung access niya?
anong role? Pwedeng commenter or editor. Pwedeng editor or commenter lang or viewer lang. Hindi niya ma-edit. Kung editor, ma-edit ko niya yung file na in-upload nyo doon sa folder. Okay? Or yung mismong file na share mo. Then, copy link. Then, click done. So, paano naman kapag folder? Okay? So, pag gumawa ka ng folder, click mo lang yung right click, click mo lang yung share. Yan. Kung natatamad ka ng or madami yung pagsesendan mo, or di mo alam yung email ad, click mo lang to general access. Click mo lang yung anyone with the link, then copy mo lang. Baguhin mo lang yung role niya, viewer ba siya, commenter, editor, example commenter lang. Then copy the link, then click done. Okay? So alam mo naman yung email, idagdag mo lang yung email ad dito, baguhin mo yung role niya, for example, viewer lang, or kung gusto mo mag-add ng expiration, or edit mo to, kung gusto mo hanggang September 1 lang, select time, 7 a.m., then done. Or pwede mong i-remove yung expiration. Kung ayaw mo na, kung gusto mo, unlimited niyang ma-access yung file. Click mo lang yan. Then, mag-message ka lang, notify people. Click mo lang, for example, subscribe na. Now, na. Okay? Then, copy the link. Pwede mo i-copy yung link kung gusto mo i-email. I-email siya or send mo sa Messenger kung nagmamadali ka na or sa Google Classroom kung may Google Classroom kayo. Then, click mo lang yung send. Automatic po yan. Kapag nilagay niyo po yung email address ng taong sesendan nyo, automatic po yan na magsisend yun sa kanilang inbox at nare-receive po nila yun. So, ganun lang po. So, kung mayroon kayong katanungan kung paano mag-share or hindi kayo na liliwanagan doon sa tutorial, pwede kayo mag-comment or panoorin mo ulit yung video tutorial na ginawa. Yan lang. Bye-bye.